Values Education 8, Quarter 4, Learning Competency 2A, nakapagpapahayag ng mga paraan ng paggamit ng kalayaan sa mapanagutang pagsunod sa mga alituntunin sa bayan. Bago tayo lubusang magpunta sa ating aralin, bigyan muna natin ng kahulugan ng iba't ibang salita na gagamitin natin para sa araling ito. Batas. Ang batas ay mga tuntunin at regulasyon na itinakda ng lehitimong otoridad upang gabayan ang kilos ng mamamayan at isulong ang kabutihang panlahat. Ayon sa ating aklat, ang batas ay isang ordinansa ng katwiran. Ibig sabihin, ito ay pinag-isipan at binalangkas batay sa prinsipyo ng tama at katwiran. Itinatakda ito ng isang kinikilalang otoridad at may kapangyarihang legal upang sundin ng mga mamamayan. Mahalaga ang batas sapagkat ito ay para sa kabutihang panlahat, hindi lamang para sa iilang tao. May apat na pangunahing layunin ang batas. Una, gumagabay ito sa kilos ng mamamayan upang maiwasan ang pananakit o pang-aabuso sa kapwa. Ikalawa, pinananatili nito ang kaayusan at kaligtasan sa lipunan. Ikatlo, tinutulungan nitong maresolba ang mga alitan gaya ng usapin sa lupa o kapaligiran. At ikaapat, pinoprotektahan nito ang ating mga karapatan at kalayaan gaya ng nakasaad sa Katipunan ng mga Karapatan sa Konstitusyon ng Pilipinas. Ano naman ang kahulugan ng otoridad? Ang otoridad ay ang lehitimong kapangyarihang magtakda at magpatupad ng batas para sa kabutihang panlahat. Hindi magiging makatwiran ng isang batas kung wala itong pinanggagalingang lehitimong otoridad. Ang otoridad ay tumutukoy sa mga taong kinikilalang may legal na posisyon at kapangyarihan, tulad ng mga opisyal ng pamahalaan. Sila ang may tungkuling gumawa at magpatupad ng batas para sa ikabubuti ng lahat. Mahalagang tandaan na ang kapangyarihan ng otoridad ay may hangganan. Ayon sa ating aklat, walang otoridad ang maaaring mag-utos ng bagay na salungat sa dignidad ng tao o sa moral na kaayusan. Kung ang isang utos ay labag sa karapatan ng tao, ang isang mabuting mamamayan ay may obligasyong moral na hindi ito sundin. Ano naman ang kahulugan ng pagsunod? Ang pagsunod ay ang kusang loob na pagtupad sa makatwirang utos o batas na nagmumula sa lehitimong otoridad. Ang pagsunod ay hindi basta paggawa ng iniuutos. Nagiging tunay ang pagsunod kapag ginagawa ng kusang loob at may kalayaan. Ibig sabihin, nauunawaan ng taong sumusunod na ang kanyang ginagawa ay tama at naaayon sa batas. Ang pagsunod ay isang moral na pagpapahalaga kapag ito ay batay sa kaalaman sa tama at mali. Itinuturo sa ating aklat na ang pagsunod ay isang moral na virtue kapag kinikilala ng isang tao na ang kanyang kilos ay tama. Hindi tayo sumusunod dahil lamang sa takot sa parusa, kundi dahil alam natin na ito ang nararapat gawin. Ang ganitong uri ng pagsunod ay nagpapakita ng konsensya at pananagutan. Ang kalayaan naman ay tumutukoy sa kakayahang pumili ng sariling pagkilos at gumawa ng pagpapasya, kalakip ang pananagutan sa mga bunga nito. Ang kalayaan ay ang kapangyarihan ng tao na kumilos o hindi kumilos at gumawa ng sariling pagpapasya. Ngunit malinaw na ang kalayaan ay laging may kaakibat na responsibilidad. Ang bawat pagpili natin ay may epekto, kaya dapat tayong maging mapanagutan sa ating mga kilos. Ano naman ang kaugnayan ng kalayaan at ng pananaig ng batas? Maaari bang ituring ang mamamayan na malaya kahit may mga batas? Ang isa sa mga tunay na indikasyon ng kalayaan ay naisasabuhay sa paggalang at pagsunod sa makatwirang batas. Ang pahayag na pananaig ng batas ay nangangahulugang lahat, mamamayan man o institusyon, ay may pananagutan sa ilalim ng batas. Iginagalang natin ang batas hindi dahil napipilitan tayo, kundi dahil kinikilala natin na ito ay patas at makatwiran. Sumusunod tayo dahil ang batas ay gumagalang din sa atin bilang malaya at pantay-pantay na mamamayan. Ang paggamit ng kalayaan sa pagsunod sa mga batas. Ang kalayaan ay hindi dahilan ng paggawa ng masama. Ito ay kapangyarihang gamitin para sa tama. Mamuhay bilang malalayang tao. Ito ang hamon ng araling ito. Lahat tayo ay may kalayaan. Ngunit malinaw na ang kalayaan ay hindi lisensya upang gumawa ng masama. Ang tunay na tanong ay hindi malaya ba ako, kundi paano ko ginagamit ang aking kalayaan. Itinuturo ng aralin na maaari nating gamitin ang kalayaan hindi laban sa batas, kundi kasabay ng batas, sa responsableng pagsunod para sa kabutihan ng lahat.
Ang unang paraan ng responsableng paggamit ng kalayaan ay ang pakikipagtulungan sa otoridad. Ang otoridad ay itinatag upang maglingkod sa kabutihang panlahat. Kapag ginagamit natin ang ating kalayaan upang makipagtulungan sa halip na sumuway, nakatutulong tayo sa pagpapatupad ng kaayusan at katarungan. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi pagiging responsableng mamamayan. Ikalawa, magpahayag ng makatwirang pagpuna. Hindi nangangahulugan ang pagsunod na pananahimik. Maaari at dapat gamitin ng kalayaan upang magpahayag ng pagpuna laban sa mga bagay na nakapipinsala sa dignidad ng tao at sa kabutihan ng komunidad, gaya ng mga hindi makatwirang batas. Ang mahalaga ay makatwiran, mapayapa, at nakatuon sa kabutihan ng lahat ang ating pagpapahayag. Ang ikatlong paraan ay ang pagsunod sa mga batas na nagtataguyod ng katotohanan, katarungan, kalayaan at pakikiisa. Binibigyang diin na ang paggalang sa mga batas ay nagpoprotekta lalo na sa mga mahihina at nasa laylayan ng lipunan. Kapag sumusunod tayo sa ganitong mga batas, ginagamit natin ang ating kalayaan upang palakasin ang katarungan sa lipunan. Ang ikaapat at pinakamalalim na paraan ay ang kusang paglilimita ng sariling kalayaan. Hindi lahat ng pwede ay dapat gawin. Maaari nating limitahan ang ating mga kagustuhan, tulad ng pagbili ng mga produktong limitado ang supply, upang igalang ang karapatan ng iba. Dito makikita na ang kalayaan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng kapwa. Tandaan natin ito. Ang kalayaan ay hindi lang tungkol sa kung gaano karami ang maaari nating gawin. Hindi rin ito nasusukat sa kung gaano kalawak ang ating mga karapatan. Ang tunay na kalayaan ay nasusukat sa kabutihang nagagawa natin para sa kapwa at sa bayan. Dahil kung ginagamit natin ang ating kalayaan para lamang sa sarili, nagiging abuso ito. Ngunit kung ginagamit natin ito upang igalang ang iba at tuparin ang ating mga tungkulin, doon nagiging mapanagutan, makabuluhan at makatao ang ating kalayaan. At mula rito, mauunawaan natin kung bakit hindi maaaring paghiwalayin ang karapatan at mga pananagutan. Para sa pagninilay, sagutin mo ang tanong na ito. Bilang isang kabataan, paano mo magagamit ang iyong kalayaan sa paraang nagpapakita ng pagsunod sa batas at paggalang sa karapatan ng kapwa? Magbigay ng isang konkretong halimbawa mula sa iyong karanasan o sa inyong komunidad. Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang kalayaan ay dapat gamitin upang isulong ang tama at hindi bilang dahilan ng paggawa ng masama. 2. Ang pakikipagtulungan sa otoridad ay isang paraan ng responsableng paggamit ng kalayaan. 3. Maaaring gamitin ng kalayaan upang magpahayag ng makatwirang puna laban sa mga hindi makatarungang batas. 4. Ang pagsunod sa mga batas na nagtataguyod ng katarungan at pakikiisa ay nagpapakita ng tamang paggamit ng kalayaan. At 5. Ang kusang paglilimita ng sariling kagustuhan ay nagpapakita ng paggalang sa karapatan ng kapwa. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!